Okay guys, good morning at mapagpalang araw sa inyong lahat, no? At andito na naman pala tayo sa tabing dagat, no? Ang lagi nating pinagbablog dito. Sobrang kalmado yung dagat, sobrang tahimik. Sa Monday pala ngayon guys, at wala kaming pasok dahil holiday dito sa Japan. Kaya kung mapapansin nyo, walang mga tao talaga dito. Yung iba kasi may pasok, yung iba wala. Kaya kagaya sa amin, wala kaming pasok, holiday, no? Ayun. At may sasagutin pala tayong katanungan guys, no? Sabi niya, paano daw ba mabilis matuto ng Nihongo? Bibigyan ko yan ng tips guys, no? Kung paano yung paraan para madaling matuto ng Nihongo. Depende naman sa iyo yun guys, no? Nasa sayo naman talaga yan. Kung siseryosohin mo yun, yung pag-aaral mo sa Nihongo, mabilis ka matuto, no? Ayun, bibigyan ko lang kayo ng tips guys. Ito guys, based lang sa akin din, ano? Totally guys, hindi naman talaga ako magaling sa Nihongo, no? At marunong lang, no? Iba kasi yung magaling sa marunong. Doon lang tayo sa marunong guys. Kaya tuturuan ko, bibigyan ko lang kayo ng konting tips, no? Kung paano madaling matuto ng Nihongo. Okay? At sana magustuhan nyo yung video na to at may matutunan kayo. Okay, let's go! Okay guys, good morning. May nag-comment pala sa atin, no? May nag-message pala sa atin kung paano yung paraan para mabilis matuto ng Nihongo. At ito guys, bis lang din sa akin, no? Sa mga napagdaanan ko dyan sa Pilipinas papunta dito sa bansa Japan. Yung pag-aaral naman talaga ng Nihongo guys, hindi madali, no? Mahirap naman talaga yan. Kaya para kang bumalik sa grade 1. Kaya bibigyan ko kayo ng tips, no? Yung paraan. Ako pala guys is 2 months pala ako nag-aaral sa Pilipinas at 1 month dito sa bansa Japan. Nakadepende naman talaga sa agency, sa employer kung ilang months ka mag-aaral. Meron kasi 4 months, 6 months, 8 months, 1 year, no? Kaya ako 2 months lang ako nag-aaral, no? Kaya bibigyan ko kayo ng tips kung paano yung paraan para mabilis matuto ng Nihongo. Okay guys, start na tayo, no? Una guys ay kung nag-a-apply pa lang kayo papunta dito sa bansa Japan, is dun muna kayo sa basic, no? Wag muna kayo dun sa pinakamahirap. Ang Nihongo kasi guys, merong level yan. Merong N5, N4, N3, N2, N1, no? Yung pinaka basic guys is N5. Kaya doon ako sa N5 kasi doon yun muna yung napag-aralan ko, no, sa Pilipinas. Papunta dito sa bansa Japan. Doon muna tayo sa N5, no? Kaya doon muna kayo sa basic. Kasi kung nag-start kayo doon sa pinakamahirap, mahihirapan kayo. Kasi hindi kayo dumaan sa pinaka-basic. Okay guys, kaya yun yung paraan, no, para mabilis matuto ng Nihongo. Okay guys, start na tayo, no? Una guys is doon muna kayo sa hiragana, katakana, no? Meron kasing 3 karakter dito sa bansa Japan. Merong kanji, hiragana, katakana, no? Yung kanji guys, yun yung pinakamahirap. Huwag muna tayo doon, no? Doon muna tayo sa hiragana, katakana, no? Kuha lang kayo ng ballpen, tsaka papel, or anything na pwedeng sulatan. Sulat nyo lang araw-araw, no? Bigyan nyo na talaga ng oras yan, no? Kaya kung pangarap mo na makapunta dito sa bansa Japan, kailangan seryosohin mo yung pag-aaral, no? Nakadepende naman talaga sa iyo guys kung talaga seryosohin mo or hindi, no? Kaya para pagdating mo dito is hindi ka na mahirapan, hindi mo na kailangan mag-adjust, no? Kasi mahirap naman talaga yung pag-aaral ng Nihongo language. Kaya walang madaling talaga sa Nihongo, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, talagang sasakit yung ulo nyo dyan. Kaya parang kang bumalik sa grade 1, no? Yun guys, yung una, no? Yung una is pinaka-basic is sulat lang kayo, no, ng hiragana, katakana nila regarding dito sa bansa nyo. Yung karakter nila dito, no? Sulat nyo lang araw-araw, no? Bigyan nyo ng oras araw-araw yan para pagdating ng pag-aaral nyo sa Japanese language, yung mga nag-aaral dyan is hindi na kayo mahirapan. Yun yung unang gawin nyo guys, yung karakter nila dito sa bansa. Yung pangalawa guys is nod kayo ng mga Cartoon Networks regarding dito sa bansa Japan, no? Yung mga movie nila, no? Meron mga English translation, no? Merong Tagalog translation, yun. Para mabilis kayong matuto ng Nihongo, no? Tsaka yun yung paraan guys para matuto ng Nihongo. Yung pangalawa, no? Yung pangatlo guys is kuha kayo ng papel, kagaya nito, may dala tayong papel na syempre. Para kunyari yan, dito yung Japanese translation, dito yung English, no? Para pagbasa mo ng ganito, makikita mo ng ganito. Ay, ito pala yung ibig sabihin. Kunyari yan, tabimas. Pagtingin mo dito, merong to eat, kakain, no? Merong nomimas, to drink, iinom, di ba? Yun yung guys, para mabilis matuto, merong Japanese translation, merong English translation. Yung pangatlong paraan guys para matuto ng Nihongo. Yung pang-apat guys
yung mga kilala ka dito sa bansang Japan, mag-communicate kayo, makipag-usap kayo sa kanila. Yun yung isa din sa paraan yung guys, no, para matuto ng Nihongo. Makipag-usap kayo sa kanila, makipag-tok pa, makipagsalita kayo sa kanila, makipag-usap kayo sa kanila, no? Para isa din yung sa paraan para mabilis matuto ng Nihongo, makipag-usap pa sa kanila, no. Yung panglima guys is yung iba kasi yung ginagawa nilang paraan, sumusulat sila tapos didikit nila sa dingding ng bahay para paglingon nila ganito. Alam ko na yan, no? Parang ganun ba? Yung parang araw-araw makikita mo yung kung ano yung mga nasa paligid mo. Yun yung guys, no? Isa din sa paraan yan para matuto ng Nihongo, no? Kuha kayo ng at ang papel, dikit nyo sa dingding para paglingon nyo ng ganyan, makikita nyo, mababasa nyo, no? Kaya isa din sa paraan yun, no? Yung pang-anim guys is ano ba? Yung pang-anim guys is mag-memorize kayo everyday, no? Kahit 10 minutes, bigyan ng oras yan. Kahit 10 minutes lang araw-araw, no? Mag-memorize kayo, no? Magsaulo kayo, no? Ng mga vocabs nila dito. Doon muna kayo sa basic guys, no? Kaya isa dun sa paraan nyo, no? Bigyan nyo talaga ng oras yan. 10 minuto kada araw, no? Kaya wag nyo, kung sumasakit yung ulo mo, wag nyo pilitin na papasok sa ulo mo. Hindi talaga papasok yan. Talagang sasakit yung ulo mo yan. Kaya wag mong pilitin. Kung hindi mo kaya, magpahinga ka, no? Tsaka mo, pag okay ka na, tsaka ka magsaulo ulit, no? Bigyan mo talaga ng ng pahinga. Wag mong pilitin na sa ulo mo yan, pasok mo sa ulo mo yan, kailangan mo sa ulo yun to. Hindi guys, no, talagang hindi mo masasaulo yan pag pinilit mo, sasakit lang ulo mo yan. Ayun guys, sana nabigyan ko kayo ng paraan. Maraming paraan dyan guys para matuto ng Nihongo. Nakadepende naman talaga sa iyan. At nood din kayo ng mga tutorial, marami dyan. At ako guys, gusto ko lang din makapag-share sa inyo kahit paano, no? Kung ano yung mga napagdaanan ko, no, dyan sa Pilipinas, papunta dito sa bansang Japan. Maraming tips dyan paano matuto ng Nihongo. Kaya depende na lang talaga sa iyo kung seryosoin mo. Kung pangarap mo makapunta dito sa bansang Japan, seryosoin mo yung pag-aaral mo. Para pagdating mo dito, hindi ka na mahirapan, hindi mo na kailangan mahirapan. Madali kang makipag-communicate dito sa bansang Japan. Kasi salita naman talaga nila dito is Japanese, kaya wala talagang bihira yung English dito. At talagang hindi ka talaga mahirapan pagdating mo dito sa bansang Japan. Ayun yung tips ko sa inyo guys. Sana nagustuhan nyo. And sa nag-message, no, sa nagtatanong. And sana bigyan ko kayo ng tips. Paano paraan para mabilis matuto ng Nihongo. Ayun guys, sana may natutunan kayo. And maraming salamat sa mga suporta nyo, no, sa video natin. And kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe, click nyo lang yung button guys, no. And para updated kayo sa mga video na ina-upload natin sa araw-araw. Yan guys, hanggang dito na yung video ko and maraming salamat. And pakishare na lang din yung video na to para may marami pang makapanood and ng video natin, no? Ayun guys, and hanggang dito lang and ingat kayo lagi, no? And God bless sa inyong lahat at good luck sa mga nag-apply dyan papunta dito sa bansang Japan. Maraming salamat and bye-bye!